Good morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain. Ito po yung ikalawang bahagi na kung saan kanina nag-alay tayo ng panalangin, papuri sa Diyos at mga awitin, tanda ng ating pagtawag sa Kanya. Kumbaga, tayo po ngayon, kanina yung nagsasalita, umaawit, at nananalangin. Siya po ang nakikinig. Ngayon, nandito naman tayo sa ikalawang parte na siya naman po ang magsasalita sa pamamagitan ng banal na kasulatan. At ito'y babasahin natin, tatalakayin at ipapaliwanag, at tayo naman po ang tagapakinig na magninilay-nilay at ating pong gagawing gabay sa ating pag-araw-araw na pamumuhay ang mga mensahe na ating napakinggan ngayon. Ang una pong aralin ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 14, versikulo 22 hanggang 30. Sabi dito, "At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-uutos mo, gayon may maluwag pa." Ngayon, kung mapapansin po natin, ito po ay patungkol sa talinhaga na ipinahayag ng ating dakilang Panginoon na meron siyang paanyaya o imbitasyon para sa kanyang paghahanda. Ngayon po, sa napakaraming inimbitahan, marami pong mga dahilan. Ang iba, nagsidalo. Pero, kumbaga, katulad po ng kalagayan natin, marami pong bakanting upuan. Ngayon, ang sabi ng alipin sa Panginoon, dahil maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mong sila'y magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Ngayon po, kung mapapansin natin, ang utos, ayon sa talinhaga, ay pilitin ang mga taong makalapot. Ngayon, kung mapapansin natin, sabi kanina ng ating kapatid, wala pong imbitasyon. Totoo po. Dahil hindi naman natin ugali na mag-ikot, mag-recruit para dumami tayo. Kundi ang Diyos ang gumagawa ng paraan para mapuno yung mga upuan na yan. Ang isang taong may kailangan, isang taong may karamdaman, mas higit niyang kailangan ang dakilang Panginoon. Kaya, hindi po imbitasyon na tao ang kakausap para tayo makadako ng templo, kundi ginagalaw ng Diyos ang puso ng isang taong nangangailangan sa Kanya. Para hanapin niya na masumpungan niya ang katotohanan, mapakinggan ang Ebanghelyo, makapagsisi, at makapagbalik loob sa Diyos. Dahil po, kung sa tao, hindi pa kasi mayroong reaksyon. Halimbawa, in-invite mo, tapos hindi ka pinagbigyan. Ngayon, magdadamdam yung nag-invite. Pero kung ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan pag ginalaw ang ating puso, wala pong mga dahilan yan. Susundin ang kalooban ng Diyos. Ganyan po ang pamamaraan ng Diyos.
mapuno ang kanyang bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Totoo po. Sino-sino yung mga taong inanyayahan? Ito yung mga taong alam na ang programa. Ito yung mga taong nakatanim na sa kanilang isip, sa kanilang puso, na ang tuwing araw ng Sabado ay araw ng pagsamba. Pero nakakalimutan. Pero doon sa mga hindi inanyayahan, na nasa puso niya na ang pag-attend, ang pagdako ng templo kahit hindi sabihan, kahit hindi tawagan, kundi nagiging isang obligasyon sa pagsunod. Hindi ibig sabihin na dumako tayo dito para lamang tawaging miyembro o isang kapatiran, kundi ang itinuturo dito ng ating dakilang Panginoon kung papaano ang tamang pagsunod, hindi sa leader dito sa simbahan, kundi sa mga aral at turo ni Kristo. Ina-apply natin sa buong ating buhay. Kaya po, kung mapapansin natin, ang karamdaman ay isang parte o bahagi na kung saan kapag ang isang tao'y malakas, marami siyang ari-arian, marami siyang salapi, hanggat magagawa niya, uunahin muna kung sumuhin nyo para magpa-doktor. Pero kapag wala ng solusyon, nagiging last chance na ang paglapit natin sa Diyos. Na dapat sana, kung aayusin natin ang ating buhay, bago tayo pupunta sa doktor, material, bago tayo magpapadiagnose o magpapakonsulta sa mga espesyalista dito sa ibabaw ng sanlibutan, na iyon ay tao lamang, unahin muna natin lumapit sa Diyos. Marahil dahil po sa pagkakasala, tayo po ay nagkaroon ng karamdaman. Ano ang sinabi ng ating dakilang Panginoon nung siya'y tuksohin ng dyablo? Hindi lamang, o nasusulat, hindi lamang sa tinatay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang kabuhayan ng tao ay hindi lang nakasalalay sa pagkain ipinapasok natin sa ating bibig, ginumuya, at itong sustansya ay pinakikinabangan ng ating katawan, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nabubuhay po ang tao. Kasi aanin naman natin at malusog na katawan kung problemado naman ang utak at malayo sa Diyos. Hindi po yan magagamot ng anumang medisina dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ang tanging makakagamot yan, walang iba, ang salita ng Diyos. Dahil po ang tao, meron siyang daan na inilatag na sa bawat isa sa atin. Subalit, minsan po sa katigasan ng ating puso, tayo po'y nagsisilik po. Ayaw nating sundan yung daan na inilatag na ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin, tayo pong mga tao na binuksan sa pamamagitan ng ating puso, tayong nagpasya na dumako ngayon sa templong ito. Tayo po yung mga taong pinilit na makarating dito para yung programa ng Diyos na inihain niyang salita ng Diyos na tinapay ng buhay, tanggapin natin sa kanyang handaan, sa kanyang bahay, sa kanyang hapunan. Ngayon, tayo po dyan, nagsisama nga sa kanya ang lubang maraming tao at sa iyon at sa kanyang sinabi. Ibig sabihin, nakainggan po yung ginawa ng ating dakilang Panginoon. Kaya marami po ang nagsisunod sa kanya. Ngayon ang sabi niya, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napuput sa kanyang ama, ina,
at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati ang kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Ngayon po, ang pinag-uusapan dito, hindi lang bilang miyembro o kapatiran, hindi lang bilang pangpuno sa upuan, kundi ang pagiging alagad ng ating dakilang. Bakit tinuturo ng ating dakilang Panginoon na kinakailangan nating kapuutan ang magulang? Ama, ina, kapatid na lalaki o babae maging anak ni ang sarili man. Anong ibig pong sabihin niya? Yan ba ay against sa aral na tinuturo niya na walang iba pag-ibig? Hindi po. Kasi mula pa nung una, ang Diyos ayaw niya na po nang meron siyang kahati. Siya ay mapanibubuing Diyos. Kaya kung nakikiisa tayo kay Kristo at sa gabal yung magulang na ayaw tayong pahintulutan dumako sa templo, sabi nga, mapuot ka sa inyong magulang. Gawin natin priority si Kristo sa ating buhay. Halimbawa, yung anak naman gusto magsimba, tapos yung magulang ayaw palagan. Let thy will be done. Sundin natin ang kalooban ng Diyos, huwag ang magulang. Kaya, kung halimbawa mayroong pagsamba, nakakasagabal ang magulang, nakakasagabal ang anak, at maraming mga dahilan kung iyan po ay magiging parte para masunod po ang kalooban ng ating dakilang Panginoon. Hindi tayo dapat tatawagin alagad ng ating dakilang. Kasi ang tunay na alagad, walang iba. Dinadala niya mismo ang kumpletong sangkap ng kanyang pagkatao sa bawat araw ng pagsamba. Dapat yung atensyon, yung pag-iisip, yung katawan, yung diwa, andito lahat. Nakikinig ng salita ng Diyos. Pero kung halimbawa, napunuan natin ang upuan, nakumpleto yung pamilya, pero ang iniisip naman, yung naiwanan sa bahay, nakawan. Ibig sabihin niya, hindi po siya tatawagin karapat-dapat na alagad. Ang pinag-uusapan po dito, yung pagiging isang alagad. Ano po ba ang pinakatungkulin ng alagad? Ang tungkulin ng alagad, walang iba sumunod kay Kristo. Kasi po, nung pumili siya ng 12 alagad, kahit sila'y mayroong pinagkakaabalahan. Yung unang alagad, si Pedro at kapatid niya si Andres. Habang hinahayuma ang lambat nung tawagin sila ng ating dakilang Panginoon na sumunod ka sa akin, nagreklamo ba sila? Hindi po. Inalikuran nila yung gawain nila. Ganon din yung magkapatid na Santiago at Juan. Ganon din ang ginawa. Na kahit si Mateo na nakaupo, kumbaga, mayroong nagpapasahod sa kanya, isang maniningil ng buwis, dinaanan lang ng ating dakilang Panginoon, pero nung sinabi, sumunod ka sa akin, iniwan niya ang kanyang tungkulin bilang maniningil ng buwis. Yan po ang obligasyon ng isang pagiging alagad. Handang talikuran anumang nakakabit sa ating mga buhay. Titulo man yan man ay katungkulan, yan man ay obligasyon, palagi natin gagawin priority, palagi ang Diyos bago ang pamilya. Ganun po ang ibig sabihin. Kaya kung halimbawa sa isang lalaki, paggising pa lang niya, pagdilat ng mata, ang una niyang tawagin ang kanyang ama sa langit. Kahit man ang mga babae, magpasalamat dahil dumilat pa tayo. Hindi yung paggising sa umaga, manok agad. Paggising sa umaga, baso agad. Kundi kinakailangan, palagi natin iisipin, gawing priority, nasa moto natin yan. Love God above all.
Una siya sa lahat, bago ang pamilya. Kaya po, kinakailangan natin pasalamatan palagi ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Kaya tayo'y binibigyan pa ng panibagong bukas, buhay sa bawat araw natin. Kaya po, kung ang atensyon natin sa pamilya mas higit sa Diyos, hindi po tayo qualified o karapat-dapat na tawaging alagad ng ating dakilang Panginoon. Sabi na po dito, sino man hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring naging alagad ko. Hindi pwede obligasyon natin ibibigay natin sa iba. Kundi kung ano yung obligasyon natin, tindigan natin. Alalahanin natin mula nung tayo yung tawagin, nung tayo putungan, ano ba yung mga obligasyon natin? Taga-magkit pala ako, meron pala akong obligasyon. Meron pala akong biyaya sa ganito. Meron pala akong biyaya sa ganito. Ganito pala ako. Ibig sabihin, kung anuman ang mga bagay na yan na naaalala natin, tindigan po natin yan, gampanan natin yan. Sapagkat, yan po ang pagiging isang pagkakakilanlan ng isang taong may pagpapahalaga sa paliging alagad. Hindi pwedeng, ay hindi, tinatamad ako, ikaw na lang sis. Hindi ako magaganap, ikaw na lang ang tumago. Hindi. Bawat isa sa atin may obligasyon. Kaya ang paghatol ng Diyos, hindi pwede isinurvive naman ako ni God, sis, hindi. Bawat isa sa atin haharap sa hukuman ng Diyos. Magbabatayan po doon kung yung petsa na yan, gumanap ka o hindi, o ipinasa mo sa iba. Dahil po, ang krus na pasan-pasan natin na obligasyon, tayo po dapat mismo ang may dala. Hindi dapat ibinibigay sa iba. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog at hindi muna upo at tatahin ang halagang magugugol kung mayroong may kakapatapos. Baka kung may lagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga kapitay magpasimulang sa hindi bapin na sabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. Ang pinag-uusapan po natin, pundasyon. Kaya sa sino mang nagnanasang umagit, sa sino mang nagnanasang sumunod, o nagnanasang maging alagad ng ating dakilang Panginoon, bago tayo magpasya, sisiguraduhin natin sapagkat ang bibitawan natin salita yan sa isang katanungan, hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo? Ang sagot natin, hanggang may buhay. Sa salitang hanggang may buhay, kung iyan po ay wala tayong paninindigan at hindi natin matatapos hanggang sa may buhay pa tayo, tumigil na tayo sa paglilingkod, magpapasimulan tayo'y libakin. Aanip-anip, tapos ngayon, inactive na. Di ba gano'n? Ang pinag-uusapan dito, ang pagiging isang alagad. Kung karapat-dapat tayong tawaging alagad, mula nang lumuhod tayo at pinatong natin ang kaliwang kamay sa Biblia, nakasumpa tayo hanggang may buhay. Kahit tayo'y mahina, may karamdaman, nangangailangan, pagsak ang katawan, dadako tayo sa templo dahil ang pangako natin, hanggang may buhay. Pero naagaw lang ng atensyon, inibitahan sa pistahan, sa handaan, birthdayhan, na ipagpalit na yung paglilingkod dahil sa okasyon. Minsan may birthdayhan lang, hindi ako makadako. Kasi kaya kung pag-aaralan po natin, itataas natin dito sa sita, sabi dito, nung mga inimbitahan, nagdahilan. Sabi ng isa, bumili ako ng isang bukid, kailangan kong umalis at tingnan, ipinamamanhin ko sa iyo pag paumamin. Pasensya na. Meron akong bagong bili ko na kailangan kong bisitahin. Hindi
hindi ka magiging alagad. Bumili ako ng magkatuwang na baka, kinakailangang subukin. Ipinangamanit ko. Pasensya na, hindi ako makandako kasi may bili akong 2 baka. Titistingin ko lang. Hindi ka magiging alagad. Kung priority mo yung baka. Sabado lang naman ang hinihingi. Bakit hindi mo siya subukin ng Biyernes? Bakit hindi mo siya bisitahin ng Biyernes, ng Martes? Bakit kinakailangan isabay mo pa mismo sa araw ng pagsamba? Pananadya na po yan. Yan po ang mabigat na magiging hatol sa tinaguriang alagad ng ating dakilang Panginoon. Kaya, paano nga naman mapupuno ang mga upuan? Kung yung Sabado may kapalit. Ano kaya kung gawin natin? Lunes hanggang Biyernes, tanggapin natin lahat ng trabaho. Yung Sabado bakante. Para makapaglingkod tayo. Yan po ang isang lehitimong tinatawag na alagad ng ating dakilang Panginoon. Dahil po, hindi na kailangan ng paanyaya, kundi, sabi nga ng ating dakilang Panginoon, hindi ko na isusulat sa mga tapyas na bato ang aking mga kautusan, kundi akin ang ilalagay sa kanilang pag-iisip at isusulat ko sa kanilang mga puso. Ibig sabihin niya, magiging priority natin ang araw ng pagsamba. Kaya kung halimbawa, kaya kanina, lahat ng magulang pumunta sa eskwelahan para maggrabos. Hindi ko ipagpapalit ang paglilingkod. Pahala sila doon. Kahit may tungkulin tayo doon, priority natin ang paglilingkod sa Diyos. Yan po ang tungkulin ng pagiging isang alagad. Siguro po, nandito na lang, pakikibagin natin sa oras dito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga kailangan, karaingan, ipagkakatiwala natin sa Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at isang mapagpalang umaga sa bawat isa.